Hello mga students! Ito na po ang isa pang episode sa ating series ng Lessons in Rack at tayo ay nasa Chapter 5, Part 1 na. Huwag po kayong bibitaw at agad nating sisimula ng pag-aaral pagkatapos ng ating maikling intro video. Okay, so narito na tayo sa Chapter 5 ng ating Lessons in Rack. May pamagat na evaporators. So medyo malalim-lalim na ito dahil ang pag-aaralan natin ay tungkol na sa kung paano natin malalaman kung paano gumagana ang evaporators at kung paano natin ito troubleshoot. Okay? Pagkatapos daw nating pag-aralan ng chapter na ito ay makikilala ang iba't ibang uri ng evaporators. Ayan, makikilala na natin yon. Maintindihan natin ang agwat ng temperatura para sa refrigeration evaporators. Ipaliwanag ang agwat ng temperatura ng air conditioning evaporators. Gamitin ng wasto ang saturation o yung pressure temperature card. Ipaliwanag kung paano inihahayag ng pressure gauge ang temperatura. Ipaliwanag kung bakit nababalutan ng insulation ang suction lines. Okay. So ito naman yung types of evaporators. Ito yung ginagamit sa residential ref. Yung shell type. Yan. Tapos ito naman yung fin forced para sa mga walk-in cooler. Yan. At sa mga window type din na air conditioning. Ganyan. Yan yung mga evaporators. Ito naman A-coil. A-coil. Pag ganyan siya. Minsan nasa ilalim ito ng basement. Kalimitan sa Amerika, nasa ilalim ng basement ito. Pero sa Saudi, nasa ibabaw ito. Nasa ibabaw ng kanilang bubungan kasi flat yung bubong. Yan. At itong type na ito ay merong ducting. Supply air papasok ng bahay at yung pabalik naman ng hangin para pumasok dito. Naka-ducting din. At hindi pinapakita sa mga pictures na ito ay yung sabi rito, not shown are the shelf type, yung upright freezers, yung para silang mga estante. Akala mo ref, pero pag binuksan mo, mga estante siya ng mga freezer. At yung wall type, yung chest freezers. Yung dingding ng freezer ang lumalamig. Ayan. Okay, so narito na tayo sa evaporator temperature difference. Ano to? Ito yung formula na dapat natandaan ng mga technician kasi mapa ref o mapa air conditioning. Ito talaga ang pinaka-effective na paraan para makapag-troubleshoot ka. Okay. Ang sabi rito, ang temperatura ng evaporator ay nasa pagitan ng pumapasok na hangin at ng refrigerant. Kontrolado ang temperatura ng refrigerant base sa pressure at ito ang pinakamalamig, yung refrigerant. Mas mainit ng 10 degrees Fahrenheit ang mga tubo at fins ng evap kaysa sa refrigerant. Mas mainit naman ng 10 degrees ang pumapasok na hangin kaysa sa evap. Ang 20 degrees na diferensyang ito sa temperatura ay kailangang umiiral para sa magandang daloy. May kaunting kaibahan lang ang sa air conditioning. Sabi nga rito this 20 degree temperature difference must exist. Must exist. So yan ang dapat natandaan ng mga technician. Ayan ang refrigerant mo halimbawa ay 18 degrees Fahrenheit. Ang evaporator mo ay 10 degrees na hotter kaya magiging 28. At ang hangin naman na pumapasok ay magiging 38. Yan, so 10 degrees ng 10 degrees lagi yan. Yan ang dapat natandaan ng mga technician kasi yung temperature difference na yan
ang sukatan mo sa isang magandang gumaganang system. Okay. Refrigeration evaporator off cycle. Okay. Kapag naka-off ang system, hindi umiiral o naglalaho ang temperature differences at nagiging pareho ang temperatura ng tatlo. Yung refrigerant, yung evaporator, at saka yung hangin. Nagiging pareho sila tulad yan, nagiging 38 degrees. Kapag bagong patay ang system, unti-unting tataas ang mga temperatura at nagiging pantay lahat. Oo, yung tinatawag na nag-i-equalize. Hanggang sa puntong maabot na ng temperatura ang set point para umandar ito muli. So, yan ano. Kapag patay, nakikita mo tumataas yung suction pressure mo. Pag tumaas siya, makikita mo ngayon ang temperature mo, tulad niyan, 33.1, nakapatay. Ang makikita mong pressure ay 38 degrees. Anong temperature yan? Temperature noong kwarto. O kung ref yan, dahil 38 degrees, kung ref yan, yung ref mismo, hindi ng evaporator. Dahil magkakapare-pareho na yan ng pressure kapag patay at saka ng temperature. So, dito na tayo sa after startup, yung sa pag-andar. So, sa pag-andar, agad na iiral ang temperature differences at nagiging 10 degrees na mas malamig ang metal na bahagi ng evaporator kaysa sa pumapasok na hangin at nagiging 10 degrees naman na mas malamig ang refrigerant kaysa sa evap. Gamit ang kaalamang ito sa temperature differences at ang saturation card, agad mong malalaman kung may sira ang system. Sabi nga rito, the system will maintain the evaporator temperature differences as long as the system is running. So, kahit na iset mo siya sa mataas na temperature, iset mo sa mababa, lagi niyang i-maintain yung temperature differences na yan. Hanggang sa hindi na niya kayang maabot yung sinet mo, yung temperature difference sa sinet mo na lamig, either papatayin niya yung system o di kaya ay hindi niya talaga maabot dahil may sira yung system. So, agad mong malalaman kung may sira ang system. So, tulad nito, 17.1 ang pressure mo. So, alam mo na kaagad sa saturation card na ang iyong temperature ng refrigerant ay 18 degrees Fahrenheit. So, dahil may temperature o TD na temperature difference na 10 degrees, ang evaporator mo ay dapat na mas mainit ng 10 degrees. So, pag kinuha mo ang temperature ay magiging 28 degrees Fahrenheit yan. Yan ang ideal. At kapag sinukat mo naman yung hangin, ang masusukat mo sa loob ng cooler ay 38 degrees Fahrenheit. Ganon. So, laging may 10 degrees difference yan. Pagka hindi na nagsakto yan, either papatay na ng thermostat. Ayan. Ganon ang gawain ang pagsukat ng 10 degrees o ng temperature difference para sa isang refrigeration, walk-in cooler o kahit na anong refrigeration na system. So, bago mag-shutdown, bababa ang temperatura ng pumapasok na hangin hanggang sa nakaset na lamig. Maaaring kontrolin ang on-off ng system gamit ang thermostat base sa temperatura ng hangin, ng lamig ng metal ng evap o ng pressure ng refrigerant na katumbas ng TD o temperature difference. Yan ang thermostat.
Pwedeng sa hangin lang ang chinecheck niya, lamig ng hangin, or pwedeng yung thermostat ay nakakabit dito sa evaporator para yung lamig ng evaporator ang ma-check niya, or pwedeng sa refrigerant mismo, sa pressure, nakakabit. So, halimbawa, ayan, pag naabot na niya yung 13.2 na degrees, o na PSI, nasa 12 na siya, degrees Fahrenheit. Papatay na niya yung system. Ganon. So, ganito ang on-off cycle, ano. Gamit ang compound gauge, malalaman ng technician ang suction pressure na siyang saturation point. Alam natin, yung saturation point ay yung pagkulo ng refrigerant sa loob ng evap. Kino-convert naman ng pressure reading na ito sa temperatura. Kaya base sa temperaturang ito, malalaman mo na din ang iba pang temperatura o TD na kailangan mo makita sa system. Ayan. Before startup, halimbawa, ayan, 33 PSIG. Kaya alam natin na 38 degrees Fahrenheit ang kanyang temperature. Pagkatapos ng startup, umaandar na siya, magiging 17 na lang, PSIG, bumaba din ang kanyang temperature, naging 18 degrees. And bago mag-shutdown, bababa pa yan ng gusto, magiging 13.2 na lang. Nagiging 12 degrees Fahrenheit na lang. Ayan. Pagkatapos ng shutdown, tataas naman ito. So, 27.8. Hindi siya masyadong tataas ng katulad nito na mainit pa nung pinandar. Kaya bababa din yung kanyang temperature dito, ano. Ay, tataas din pala. Pero hindi kasing taas nito na bagong andar. Ayan. So, ganun lang yung cycle niya, no. The off cycle requires about 30 minutes for the air inside the cooler to warm up from 32 degrees Fahrenheit to 38 degrees Fahrenheit. Ibig sabihin, nangangailangan ng 30 minutos bago niya maabot yung kanyang set. Pagkatapos, mula sa off cycle pala ito, 30 minutos na naka-off siya pag nag-automatic, ano, bago umandar. Ito naman, run cycle, kailangan ay 45 minutes for the air temperature to drop from 38 degrees to 32 degrees Fahrenheit. So, ito, kailangan din tandaan nito. 30 minutes ang off cycle niya. Pag nag-automatic siya, 30 minutes. Pagka masyadong maaga, mga 15 minutes pa lang nag-cycle na kagad, baka may singaw yung iyong ref o yung iyong cooler, ano. Ito dapat 45 minutes din na ang andar niya maximum para maabot niya yung set na lamig. Kung hindi niya naaabot, may problema. Okay? Okay. So, dito na tayo. Review quiz para sa R134A. What is the refrigerant temperature when suction pressure is 13.2? Sabi rito, be sure to understand the question, then use the card to work the problem. Okay. Kasi medyo may matricky yung mga questions dito, ha. Ito, simple lang ito. What is the refrigerant temperature when suction pressure is 13.2 PSIG? So, susunod na slide, papakita ko yung mga answers. What is the evaporator temperature when the air is 34 degrees Fahrenheit? Ayan. What is the air pressure when suction pressure is 15.7 PSIG? What is the refrigerant pressure when the air is 34 degrees Fahrenheit? What is the refrigerant pressure when the evaporator is 22 degrees Fahrenheit? So, pansinin ninyo, tatlong pressure. Dalawa lang pala.
Dalawang pressure at tatlong temperature ang hahanapin ninyo. Okay. Next slide. So, what is the refrigerant temperature when suction pressure is 13.2? 134A, 13.2, ayan. So, ang answer natin ay 12 degrees. Ayan. Kasi makikita natin dyan sa kikita natin dito 13.2, 12 degrees siya, no? Ayan, 134A, 13.2, 12 degrees Fahrenheit. So, ang answer natin ay 12 degrees Fahrenheit. Number 2, what is the evaporator temperature when the air is 34 degrees? So, hangin, 34. Evaporator, mas malamig ng 10 degrees. Answer natin ay 24 degrees. What is the air temperature when suction pressure is 15.7 psig? 15.7. Ayun, 15.7. So, ang lamig niya ay 16 degrees Fahrenheit. Air temperature. So, from 16 degrees, evaporator ang magiging 26 degrees. Ang air temperature ang magiging 36 degrees. Yan. So, number 4, what is the refrigerant pressure when the air is 34 degrees Fahrenheit? Refrigerant pressure naman, binaliktad lang ito. So, kung 34 degrees ang air pressure niya o air temperature, ang refrigerant niya, ang evaporator niya ay magiging 24 degrees Fahrenheit. Ang refrigerant niya ay magiging 14. So, hanap tayo ngayon dito ng 14. 12, 14. Ayan, 14. 14. So, ang pressure niya, dahil pressure ang tinatanong, ang pressure niya ay 14.4. Tama ba tayo? Yun. Okay. So, number 5, what is the refrigerant pressure when the evaporator is 22 degrees Fahrenheit? Refrigerant pressure as compared to the evaporator temperature. 22 degrees. So, ang iyong refrigerant temperature ay magiging 12 degrees. So, hanap tayo dito sa temperature ng 12. Ayun ang 12. So, ang answer natin, ang pressure niya, refrigerant pressure kasi ang hinahanap, ay 13.2. Tama ba tayo? Ayun. Okay. So, yan guys, ang tatandaan nyo at pag-aaralan lagi dahil yan ang kailangan sa mga technician. Karamihan ng mga technician ay dito sa atin, lalo na ay hindi alam ito. At bibihira lamang ang mga nakakaalam nito. Kasi ngayon, wala na akong nakikita mga eskwelahan ng talaga nagtuturo ng ganito. Hindi puro aral na lang sa kanya-kanyang mga kanya-kanyang experience ang nangyayari. Pero kung alam niyo ito, mas magaling. Dahil mas magiging mahusay kayong mag-troubleshoot. Okay, so dito nagtatapos ang ating part 1 ng chapter 5. At susunod naman ay i-upload ko ang part 2 ng chapter 5.